Ikukwento ko lang yung mga hirap days ko na lang nung college. First year pa lang, first sem, umabot na ako sa anong tawag doon? Yung hindi kami makabayad ng Promissory note. promissory note. Promissory Ah. note kasi nga magkano ang namin, tuition namin dati. Parang 30 po kada sem. Hey. So, syempre, pag kailangan mong mag-exam, 'di ba? So, kailangan bayad muna ang midterms. Ate, awang-awa ko sa nanay ko kasi pumunta pa siya ng school. Tapos parang MMK episode to. Parang 2-way kasi siya eh. So, parang sinamahan ko muna siya ng register hey bago ko pumunta at pumasok sa exam ko. Sabi ko, sige, masamahan muna kita. Ate, nung naghiwalay kami, di promissory note na siya, pirma-pirma doon sa cashier hey. Tapos alam mo, naghiwalay kami nung ganyan. Lumipad siya. Diba? Ako alam ko nang wala ka sasabihin maganda eh. Malapit na ako umiyak eh. kasi nakaganyan kayo lahat. Sabi ko, pali-pari ko kayo nanay ko. Hindi. Sorry, di siya, balik na siya. Siyempre, awa din ako. Iniisip kung paano siya, hindi niya alam kung paano ipapunta. Siyempre, matanda na rin yun. Pang ilang taon din si mama. Abang pabalik ako ng room, umiiyak ako kasi parang midterm pa lang, hindi na namin kaya. Sa isip-isip ko. Tapos, alam mo, diba, hindi ko alam kung sa school nyo din, parang pag binigay din yung paper, parang iba rin yung papel mo or parang, alam mo, promissory note kaya hindi ka pabayad. Parang sa amin parang gano'n. Hindi ko alam yung mga taga-Adamson dito, pero gano'n yung sa amin. So parang alam mo, Iba yung papel? alam mo hindi ka pabayad. Ano yung papel? Parang may naka-note pang hindi ka pa bayad Masa parang oo, halata na alatang Oo. parang iba pa or hindi pa to bayad So papag-examine ka kasi nga nag-promissory note ka. Alam mo, awang-awa ko doon nung naghiwalay kami. Ang hirap ng buhay. So, kaya sabi ko talaga, ang hirap pala talaga mag-college. Sabi ko nga sa utak ko, parang dapat, sabi ko kahit second year second year college, okay na ako. Mag-call center na lang ako. Kasi nga hindi namin kaya. Pero nilaban ko naman. Anyway, di nag-promissory note na. Hindi pa doon natatapos ang hirap ng buhay. Alam mo, nag-stop din ako after ng first sem. Kasi wala na kaming pang tuition ulit. So nung nalit din yung pera namin, hindi na siya black section. So may mga ibang subjects ka na lang na pwede mo ma-enroll. So kulang-kulang, sabog-sabog na yung schedule mo. Siyempre wala naman tayo sa mga wala naman tayong sa mga ireg section na Pero ako gusto kasi naka-block ako para hindi sabog-sabog. So ako, dinesisyon ko na lang na mag-stop na lang muna at iniyakan ko siya. 5,000 lang yun yung down payment dati pero hindi namin kaya. So alam mo ba, dapat babalik na ako pero wala pa rin kaming pera. Kaya ang ginawa ko, alam ba, umabot pa kami sa nagsangla yung kapatid ko na buntis siya ng Perlas dahil sa Libertad. Para lang may pang tuition ako para makabalik sa school. Tapos nilibot namin yung buong Libertad. Yung Libertad din para mga sanglaan siya. Mga sanglaan. Inikot namin. Yung buntis siya inibot namin para may pang-down nga kami para makabalik na ako ng first year, second sem. Ate, walang tumatanggap ng Perlas. Alam nyo. Bakit? Peke? Ma. Binili nung nanay. Ito legit siya. Nakakatawa siya pero totoo siya dahil na nangyari sa akin. Inibot pa namin yung buong Kem. Kasi Ang hirap naman mag-joke doon sa kwento ni Vino, tapos ikaw yung nag-joke. Dai, pero imaginein mo, Dai. Imaginein mo yung Masakit yung ulo ko! Hindi ko alam kung saan binili ng nanay ko. Tapos mahal niya binili. Tapos alam mo, di ba buntesing na kapatid ko, di ba? Sa buntesan ng kapatid ko, kaya ako nagdesisyon ng pangalan ng pamangkin ko. Pearl na yung pangalan mo ngayon. Tama, Pearl? Pearl! Di ba Pearl yung pangalan ng panganay nung pamangkin ko? Ayoko na! Pero wala na kami magagawa. So cellphone na lang. Tsaka parang tumulong na lang yung pari namin malapit sa simbahan namin dahil doon nagtrabaho yung kapatid kong pangalawa. Kaya nakabalik ako ng school. So parang nakabalik ako a year after ng second sem. Kaya nangako sa sarili ko tatapusin ko siya ng 4 years para sa kanila. Kahit yung mga keki ko, mga kaibigan, syempre barkada pag college, di ba? Nauna na akong graduate talaga sa kanila. Hindi na, syempre may mga barkada. Hindi na ako jomoy. Sabi ko, mga anak, kasi nanay-nanayan nila ako yung pagdating ko. Syempre ibang year na, di ba? So mas matanda na ako sa kanila. Kaya nangako ako na
sa mga kapatid ko at sa nanay ko na hindi, tatapusin ko na to. Kasi hindi tayo mayaman para mag-ulit-ulit, di ba? So sabi ko, tatapusin ko to ng technically 4 years pa rin. So nauna na ako sa mga keki. So mga anak una na ako yun. Naiwan ko na sila. Bakit kasi nag-private ka? Ayaw mag-state university? Nagmamayabang din talaga kasi tayo kasi Adamson university. So that's talaga classic yun, nakakaawa na nakakatawa na lang. Sabi ko lang para mas magandang ending yung lumipad. Ganun yun na lang. Tapos after nun, yung nanay ko yun. Paglipad ng nanay mo, dala-dala niya yung perlas, gaga. Sabi niya, dala ko na. After nun, di ba Milo, nag-apply ka ng Star Cinema. Tama ba? Opo, parang graduate ako After graduation. 2012. Yes, graduate March, di ba? Nag-apply ako online, tapos sinagot na ako August. First job, which is in Star Cinema, na kwento ko na doon. Yes. Ganito nag-start ang kwento ng aking kolehiyo. Ano ba yun? Gusto ko nga na maayos na ano kasi lagi na lang... Ito nga, nakikinig nga kami. Hindi kami nasabihan. Sige. Okay, kinig na. Kasi nung high school ako, Derek, hindi ko nakuha yung... Alam ko na kwento ko na to before sa ibang episode, pero sige na nga. Hindi ko nakuha yung diploma ko, ay yung good moral character ko nung high school. Kasi nga nakipag-away ako bago mag-graduation, di ba? So nahirapan akong mag-apply sa mga college dito sa UBEL. Tapos, ang ending, ang tumanggap sa akin, yung to sa Novaliches, ngayon Quezon City Polytechnic University. Tapos, ay, agaya rin ni Milo, pares naman kaming sobrang hikahos niyan. So, ang hirap din talaga nun. Tapos parang iniisip ko pa lang yung pamasahe ko. At siyan layo, Novaliches, para akong umuwi lagi ng Pampanga para lang pumasok. Kasi taga dito ako sa Manila. Tapos, sabi ng nanay ko, mag-apply ka ng scholarship. Kasi nga may scholarship yung university. Bobo nga ako sa math. Aminado talaga akong tanga ako sa math. So sabi ko, hindi ako pwedeng mag-apply ng mga ganyan-ganyan kasi hindi ako papasa. So, punta ako, nag-apply ako. Hinulaan ko lang lahat yung math, parang 1 to 15 ata. Tapos nung lumabas, 100% scholar ako. Sabi ko, may mali sa school na to, kaya dito ako. Kasi ako aminado kung babagsak ako eh. Tapos, ayun na, doon na ako nag-aral. Kakaibang college siya sa lahat ng mga college kasi ano siya, nung start namin, parang bago pa lang siya. May branch kasi siya sa SM North, sa gilid, na doon kami inilagay. Tapos kami yung mga unang estudyante. Kasi parang sobrang laro lang. Tapos yung mga kasama kong mga nag-aaral, mga galing sa mga malalayong school sa LITEC, sa Commonwealth, yung mga sobrang mga less, hindi din talaga mga mayayaman. So walang mga mayayaman sa aming lahat. Tapos, ayun, okay naman yung college ko, scholar. Tapos nag-try akong mag-apply na student council president ng second year. Tapos, Wow, nanalo kahit ako. second year pa lang? Yes, actually bawal nga yun. So ako yung kauna-unahan sa college namin na naging president, na pinakabatang naging Bakit? president ng student council. Kasi nga 'di ba parang kayo yung unang So wala student. pang Sa third branch year. na yun. Oo, Wala kaya pang parang third year. Oo. Yes. Mm-mm. Sila yung naghukay kasi doon nung sa tinayo yung building. Pero kasi ang point ko direct, meron, di ba, inaano nyo na naman. Inaatake nyo na may pagkapanalo ko. Parang Quiet hindi ako kasi, ah. di ba? Hindi, kasi itong, ito na, kasi nag-aaral na ako. Kasi nga, syempre, ang feeling ko, hindi rin ako makakatapos kahit pa scholar ako. Kasi magastos yung IT. Diyos ko po, na parang wala naman kaming computer. Wala akong sariling ganun, ganyan. So, ang inisip ko, yung stipend ko, iipunin ko siya para pampaaral yung kapatid ko. Para kahit siya makatapos. So, ganun yung ginagawa ko. Yung stipend ko, pinaghahatian namin para nakakapag-aral din siya. Kasi sa PUP naman siya. Yung totoong polytechnic na, yung Polytechnic University of the Philippines. Oh, wow. Tapos, pero nakatapos naman yung kapatid ko kasi nga hindi naman ako gumraduate, nagtrabaho na ako, nag-call center na ako after nun. Hindi na ako tumigil, 13 years tuloy-tuloy na yun. Tapos parang ayun, mahirap din, pero mga normal story din naman, hindi na ako magdadrama. Ang ano ko lang, kahit papano kasi may tita ako sa ibang bansa na nagpapadala siya paminsan-minsan. Tapos, ayoko siyang ma-disappoint kasi nga hindi ako gumraduate. So, ngayon, nanghihingi siya ng
sabi ko, yung graduation na namin, hindi nga na ako nagtatrabaho na ako nung kinakamusta niya ako. Nanghihingi siya ngayon ng picture ko na may toga, ganyan, yung diploma. Wala nga akong ganun. So, ang ginawa ko, nanghiram ako nung alampay sa kaklase ko dati. Tapos ng graduation nito, na hanggang ngayon hindi ko pa naisusoli. Tapos, Kasi hindi mo pa nasusuot. hindi na isuot ko, nag-picture ako. Hindi, asan na ba yung picture ko nung college na kung ay gumraduate ako para lang mapadala ko dun sa tita ko sa ibang bansa. Pero kasi yung kaklase ko yung galit na galit sa akin kasi nga siya yung gumraduate. Wala sa kanya yung alampay niya. Hanggang Yun nga. ngayon, hindi ko na nasoli. Nandiyan na sa, tokador ko. Ba't hindi mo nga nasuli? Ewan ko, parang baka kasi kailanganin ko pa ulit. Malay mo, biglang umuwi yung tita ko. Wala akong alampay. Tapos yung diploma, inedit ko lang. Doon ako natutong gumaling sa Photoshop talaga. At hanggang ngayon, hindi alam ng tita ko. Baka ngayon, malaman na niya. Ngayon malaman niya naman. Baka alam na niya. Nasa England siya. Sobrang old school niya. Ay, Hindi niya pa nananawagan po maiintindihan. kami sa So, mga ka-eme. Sa Gan po England. kami. Saan siya sa England? Ka-eme na nasa England. Para malaman Sa na mga po ang nasa- buong katotohanan. Tama yan, ipahamak Ano mo po, kasi. pakisend po itong link na ito kay dun sa tita ni Eve. Sirain niyo yung pamilya namin. Like, yun ang nabuksan niyo. Kasi ba't yan yung kwento mo? Kasi wala naman ako. Hindi ko Tapos, college din ako nung nagkaroon ako ng apelido. Kasi dati Ina lang siya. Tapos wala siyang apelido. Tapos parang sabi ko, paano ka naman magiging baklang ganap kung walang apelido yung girl name mo? Tapos, kinuha ko siya sa High School Musical. Adik na adik kasi ako doon nung college ako. Na si Sharpay Evans, di ba? Kasi parang feeling ko, siya talaga yung bata pa ako, siya talaga yung nakikita kong bida nung palabas. Na parang, hindi ko gets kung bakit bida si Gabriela. Iyak lang siya ng iyak, di ba? At parang, iyak siya na, di ba? Pa-sweet girl na transfer na, si Sharpay, business-minded na gusto nang ipakilala sa mga connection si Troy. Yun na may gusto niya di ba? Na gusto niya na gumanda yung buhay ni Troy. Na, nung High School Musical 2, binigyan niya ng trabaho yung mga hampas lupa ng mga klase sa beach club nila kahit di naman kailangan yung mga gano'n. Kaya, sabi ko, alam mo, ako si Sharpay. So, kaya naging Ina Evans. Evans. So, ba nagaling yung Nung Ina? college ko yan nabuo. Saan nagaling yung Ina? Yung Ina nang galing siya sa salitang Dolphina. Bakit? Kasi noong 2004, nung mga nag-i-internet ako, kasi nga dahil yung high school ako, mahilig nga ako sa mga rock, di ba? So sumali ako sa isang group, online community, rockista.com. Tapos, nanghihingi ng username. Nung panahon na yun, putok na putok yung marinara ni Rufa May. Yun talaga yung pinapanood ko. Ang pangalan niya doon yung sirena sa Dolphina. Dolphina. Oo nga. Ginawa ko Kaya, yung okay, username chika mo. yun doon. Tapos parang, di ba? Parang go. Sabi lang talaga si Rupa May. Tsaka tawan-tawa talaga ako sa marinara. Yung parang kahit spoop siya ng marina nun, hindi ako naiinis na tuwan-tuwa ako. Tapos, yun yung ginamit kong username, Dolphina. Tapos parang natatawa lahat ng mga tao doon. Tapos, ako lang yung bading. Yung parang hindi sila sanay na, totoo ba, bakla? Tapos nandito, mahilig sa rock scene. Kineso. Tapos parang may pa-awarding sila doon dati ng Rockista King and Queen. Nanalo ako. Nahahabaan sila. Minsan tinatawag nila akong Dolphin. Minsan Ina. Ang pangit naman kung maging Dolphy ako, di ba? Na Dolphy Evans Correct. na... Ina na lang. I mean, okay naman ako. King of Siyempre, comedy, Dolphy. oh. Pero meron na kasi, di ba, King of comedy na yan. Parang, bakit naman kukunin ko pa? So, sabi ko, Ina na nga lang. So, ayun na, mula doon, naging Ina na hanggang ngayon. Yun na siya, Ina Evans. So, nagka-middle name pa nga yan eh. Montana, kasi si Hannah Montana. Yes. Pero tinanggal ko na kasi parang hindi na masyado nang mahaba. Pag sabi, Ina Montana, si Bakla, kala mo naman drag queen kung makahaba. Origin pa nga. story naman pala Correct. ng Ina Evans. Yun nga, yung thesis, yun talaga yung breaking point ko na, ang gastos kasi ng thesis talaga, ipapaprint mo colored. Colored Diba? yung Parang thesis? 3 beses na kami Parang thesis nare-reject. ba yan? Sabi ko, Di ba puro text lang naman ng oo. thesis? Hindi, syempre IT kami, may mga drawing, kemi na may mga kami. Tapos importante kasi sa mga
code sa mga operating system na may color yung kunwari yung comma or may mga certain letters or characters na kailangan colored siya, may mga coding kasi nga. So kasi kung hindi siya madidistinguish, mas mahihirapan yung panel. 3 beses na kami bumabagsak. So parang ang gastos talaga nung nakalimutan ko na magkano inaambag ko. Tapos sabi ko, wala na to, bobo talaga kami. Parang hindi ko talaga alam na ihirapan na kami. So, pero ewan, nung humindi na ako, tsaka nakapasa yung mga ka-groupmate ko. Sabi ko talaga babalikan ko, pero ganun nga talaga yung kaya ko may maa-advise ako sa lahat ng mga ka-eme na college na gustong magtrabaho, hanggang kaya nyo mag-working student, gawin nyo. Pero meron kasi isa kasi ako sa mga bata na nung nagtrabaho, parang ba't pa ako babalik? Maraming Kumikita na ako ganyan. ng pera. Parang naging ganun yung Marami mentality naman ganyan. ko. Yeah. Tapos sabi ko babalikan ko, pero eventually hindi na ako nakabalik kasi nung panahon na nagko-call center ako, syempre malaki na sa akin. Kumikita ka na eh, correct. O at malaki na yung kinikita ko. Tapos dati kasi pinagsasabay ko siya yung thesis ko, tapos nagko-call center ako. So pumapasok ako ng gabi, pumapasok pa ako ng umaga. Tapos parang sabi ko, mamamatay talaga ako, mas magagastos yung magulang ko ng malala. Hindi ko na kaya. So pipili na lang ako ng isa. So pinili ko na, parang ginol ko na lang na patapusin yung kapatid ko, na parang sabi ko, kasi IT din siya eh. So, ayun, nakatapos naman siya. And parang sabi ko, naging okay naman, nag-work. Yun nga lang, di na ako talaga nakabalik. Kasi parang ang naging goal ko na nun, mag-work, kumuha ng experience para mas lumaki yung sahod. Ganun. So, ayun, hindi ko na malayan, 13 years na. Tapos, ayun na, ito na, tumanda. May plano ka pa bang ano? May plano ka Yun bang lang, parang tapusin? naano lang ako.